Hindi ko inaasahan na ako dadapuan ng ganitong problema. O sabihin na nating sakit. Hindi ako makahinga unti-unti, tas nahihilo. Ang inisip ko, teka baka hindi ako makahinga. Ano ba nangyayari sa mga panahon na yun? Feeling mo mamamatay ka na. Feeling mo aagawin ka, kukuhanin ka na ni Lord pataas. Lalagyan ko siya ng ganito. Yung setup, gaganyan ko. Talagang para akong baliw, mga kapanalig, na kinakausap ko tuloy yung sarili ko na malakas, na may boses. Simulan nang magkulitan kasama si Inuit TV. Ay, sorry. Sa Lagubang yan. Friendly yan. Lilipat ko sana yung motor mo. Gitna na kanak pala. Good morning! Ngayon po ay Tuesday morning. Maulan po mga kapanalig, no? At maaga ako nagising kanina. Nakapag-jogging na nga ako eh. Buti hindi ako inabutan ng ulan. Doon ako umabot hanggang doon sa Jinhao. No, naglakad ako pabalik dito. Tapos pag balik dito, nag-yoga ako mga kapanalig. Nanood ako sa YouTube nung for beginners na yoga. Ang sarap na sa pakiramdam. No, nakakahinga ka ng maluwag. Yun. At si Utol, yes, nagpe-prepare ng ating lugaw, Tol? Mag-aras kaldo. Mag-aaros kaldo si Utol dahil bagay na bagay yan sa panahon. Malamig ang panahon. O, malamig ang panahon. At si Budang, kanina pa rin gising yan mga kapanalig, no? Inasikaso na tayo ni Budang. Oo, doon ako naglakad. Nakarating ka palang din, ha? Oo, naglakad-lakad ako kanina. Madilim-dilim pa. May dala akong patpat habang naglalakad ako, tapos jogging-jogging. Para pag may dala kasing patpat, malakas loob mo maglakad-lakad eh. Siyempre, pamaya may aso, di ba? Kailangan meron tayong proteksyon. Ang sarap matulog dito sa labas, mga kapanalig. Talagang feel na feel mo yung lamig ng surroundings, yung lugar habang puwapatak yung ulan sa bubong. Dinig na dinig mo. Wow na wow. Ano yan, Budang Bu? Ayusin ni Budang yung kwarto ko. Wow naman. Ayaw kasi matulog dyan sa kwarto. Parang nakukuluban ako na nalulungkot na ewan. Kaya lagi na ako natutulog dito sa labas, mga kapanalig. Yung kahapon nga, galing nga kami ni Budang doon sa Lemery. Okay naman ang result ng aking x-ray. Napaganda rin natin biyahe kasi may adventure pang kasama noong saan tayo nakarating. Nakapag-edit na rin ako. Pinuproduce na lang natin. At ngayon, nakaka-start nga lang natin mag-vlog, mga kapanalig. Ang oras natin ay alas 9. 16 pa lang sa akin, ha. Advance yun sa'yo. Magliligpit muna tayo. Tapos mamaya meron akong i-share sa inyo na kwento for awareness ng kalahatan. Kasi yung iba hindi nararamdaman yung nararamdaman ko. At alam ko yung nararamdaman ko ay marami ring nakakaramdam na makaka-relate. So hindi lang ako nag-iisa. Magliligpit muna ako tapos mamaya tayo magchismisan, ha. Kaya nakapagligpit na tayo, mga kapanalig. Gusto ko lang magkwento para malibang-libang lang din ako ngayong umaga.
At ayan, paano ba umpisahan to? Meron kasi akong laban na pinagdadaanan ngayong panahon na to, mga kapanalig. At hindi ko inaasahan na dadating ako sa punto na ganito, no? Bilang ako, pag iniisip ko na ako barakong barako, tatuan, ang laking tao, hindi ko inaasahan na ako dadapuan ng ganitong problema. O sabihin na nating sakit, no? Nung time na na-hospital kasi ako dati, nung unang-una, yun nga rin po yung sa acid, di ba? Na-confine ako ng isang araw, no? Ayun, okay naman, gumaling ako. After nun, normal naman, parang nagpasalamat ako kay Lord kasi ayos ako, nakalabas ako, ganyan. At okay naman yung aking katawan at resulta. Bumalik sa normal yung buhay ko after nung nangyari na yun, mga kapanalig. So, noong mga panahon na yun, lumipas ang araw, lumipas ang linggo, buwan. Eto, nagka-gout naman ako, mga kapanalig, no? Tapos itong gout ko ay tsumempo pa yung mga time na nagsisipag ako. Ayun yung mga time na gumagawa ako ng content sa labas, tapos naghahanap tayo ng mga kakulitan. Kung napanood nyo, di ba? Naghahanap tayo ng mga babaeng pwede natin maisama sa vlog, naglilibot-libot tayo. Yun yung time na talaga nagpupursigi ako na talaga mapaganda yung aking content. So sa mga panahon na yun, bigla akong nagkaroon ng gout. So naisip ko na problema to kasi nagsisipag nga ako. Tapos nagkaroon pa ako ng problema sa paa. Hindi ako makakagawa ng content ko kasi sa mga panahon na to, mga kapanalig, ako kasi may sarili akong problema. Sabi ko nga sa inyo sa likod ng camera, meron akong mabigat na pinagdadaanan na lagi kong iniisip kung paano ko maglalagpasan, na lagi kong iniisip kung ano ba yung mga gagawin ko para masolusyonan ko yung mga bagay na yon na hindi ko naman pwede sa inyo sabihin. So ayun, dumadagdag yung pressure ko palagi, mga kapanalig, sa utak ko na paano ko bibigyan ng hustisya, o paano ko gagawin na pagsabihin yung aking vlog habang meron akong iniisip na problema sa likod ng camera, mga kapanalig. So araw-araw iniisip ko kung paano ako makakapag-vlog. Araw-araw dapat makadalawang vlog ako, araw-araw dapat makatatlong vlog ako. So yung pressure na naiipon, tapos naiisip ko pa yung problema ko, no, yung mabigat na problema ko sa likod ng camera. Naiipon siya na halos wala akong sinasabihan, sinasarili ko lang, mga kapanalig. Sinasarili ko lang, dinidibdib ko lang kasi sabi ko kaya ko to kasi lalaki naman ako. Laki kong tao, kaya ko to, nasa depende naman sa pag-iisip yan, depende sa lakas ng utak, no, kung paano mo dadalhin yung sarili mo. Siguro sabi ko kayanin ko, wala namang mangyayari sa akin. Hanggang sa netong huli, napapansin ko, sabi ko nung nakaraan, di ba nakauwi pa ako ng Nabotas kasi gumaling nga yung paa ko, mga kapanalig. So pag uwi ko ng Nabotas, kumuha nga ako ng motor. Di ba? Kumuha na ako ng motor. Okay na yung paa ko. Pagbalik ko dito, doon naramdam ko na naman na parang bumabalik yung pamamaga ng paa ko. So nagdadagdag siya sa isipin ko na, teka, bakit ganito? Siguro talagang grabe na yung nararamdaman ko sa katawan ko, grabe na siguro yung pinagdadaanan ng katawan ko, kaya ganito na nagmamanas na yung paa ko. Ilang araw na, parang 2 linggo na, hindi pa rin umuhupa yung maga. So nag-overthink na ako, mga kapanalig, no? Parang anxiety na rin ata yun na, oy, teka, baka mamaya yung kidney ko may problema na, teka, baka ganito, may matindi na ako. Kasi ako, mga kapanalig, once na meron akong naramdaman na konti sa katawan ko, feeling ko meron ng masamang mangyayari sa akin. May ganun tao, mga kapanalig. Hindi lang ako, malamang marami ring nakaka-relate sa inyo, no. Hindi lang ako ang nakakaramdam ng ganito. Kunyari may kumirot lang sa loob ng katawan ko, sabi ko, ay ano to, baka mamaya may sakit na akong ganito, may sakit na akong ganyan. So naiipon-ipon yung iniisip ko. Meron na akong iniisip na about sa katawan ko, sa sakit ko. Meron pa akong iniisip na content, no, na trabaho ko, na araw-araw kailangan mapaganda ko yung content ko. Tapos iniisip ko pa yung views ko na bumababa.
Buti nga ngayon, medyo umaayos-ayos na, tumataas na, no? Nagka 20k na tayo, ganyan. At lumalagpas na rin sa masaya na ako doon kasi syempre nagpe-pray ako eh. So okay na tayo, naghalo-halo mga kapanalig. Tapos nung nakaraan, eto na nga kung paano nag-start yung problema ko na to. Okay pa naman ako eh. Eto na, nung mga panahon na umaaga na siya, namamagana yung pa ako ulit. Sabi ko, okay na to, namagana naman. Tapos pag ihi ko, merong kumirot dito sa tagiliran ko. Sabi ko matindi to. Halo-halo na mga kapanalig. Hindi ako makapag-content, hindi ako makapag-vlog ng maayos. Iniisip ko pag hindi ako nag-vlog, wala akong kikitain. Iniisip ko pag hindi ako nakapag-vlog, paano na? Tapos pag nagtuloy-tuloy itong sakit ko, paano na? Kasi lahat na ginagawa ko mga kapanalig, hindi na ako umiinom. Kinakain ko na yung mga dapat, 'di ba? Malakas na ako sa tubig, hindi umuhupa. Sabi ko, my goodness, baka matindi na yung problema ko sa katawan. Ganon agad ang iniisip ko, matindi na, ganyan. Tapos kumirot pa, nandiyan si Dang, sabi ko kumikirot yung tagiliran ko. Di iniisip ko, anak ko, iba na to. Dagdag na naman, habang ang likot na ng utak ko. Tapos, sinabayan pa ng acid. Kasi umaga pa lang, nahihilo na ako mga kapanalig eh. Nung mismong bagong mangyari yung pagsugod sa akin ng gabi nung 27, umaga pa lang nahihilo na ako. Tapos ina-acid ako. Sabi ko, teka, bakit ako ina-acid? Hindi na naman ako umiinom. Tapos, nagda-diet na ako. Nainis nga ako kasi yung kinakain ko, saging na lang, gulay na lang. Bakit pa siya namamagaw? Ano man? Bakit sinusunod ko naman yung mga dapat gawin? Umiinom ako ng gamot. Yung gamot na dating ibinigay na sa akin na alam kong ayos naman. So, eto na. Nung pagdating ng gabi, kinokontrol ko pa rin yung sarili ko na na maging normal, ganyan. Tapos yung acid ko, parang umaakyat na ganun. Na-realize ko na, ganito. Yung sa diet ko na yun, sinabayan ko ng lemon. Kukwento ko ulit sa inyo. Yung lemon, slice ko yun. Tapos inilalagay ko sa tumbler. So, yung tumbler na yon, tuwing iinom ako, may laman siyang iinumin kong ganun. Okay, kasi sabi nila, ang lemon nakapagpalinis ng kidney. So, yun ang inano ko. Kasi nga, sabi ko, baka may problema ako sa kidney. So, kailangan alagaan ko. So, inom ako ganun. Ilang araw na ipon, doon na, ang taas ng acid ko, mga kapanalig. Umaakyat. Tapos nakapag nakapag-boundary pa kami ni Budang ng mga time na yun. Sabi ko, okay lang yan. Parang ino-control ko lang. Kasi nakokontrol ko pa naman siya ng mga panahon na yun. Wala pa akong tinatawag ng masyadong parang panic attack. Ito pa lang mag-uumpisa, mga kapanalig. Kasi nung nakaraan, yung unang-una, nag-panic attack na rin ako nun. Pero after nun, nakokontrol ko pa. So yun ang nangyari na yun, parang okay lang yung unang-una, mga kapanalig, no? Nakokontrol ko pa pagkalabas ko ng hospital eh. Sabi ko, normal naman ako. Nakakapag-isa pa ako dito. Kaya sabi ko, sige, go lang. Pero nang itong pangalawa na nangyari, ito yung parang nakapag-isip na ako ng matindi. Pagdating ng gabi, no? Magkakasama kami dyan. Tapos, pumunta sila kila paring Jose para mag-inuman. Ako kasi hindi ako umiinom eh. Dalawa na lang kami ni Budang. So, hindi ko pa alam na ganito ang mangyayari. Kasi nung mga panahon na yun, parang kinikilibutan ako pag ibabalik ko yung storya. Pero kailangan kong i-share sa inyo to, mga kapanalig, no? Kasi alam ko na hindi lang ako yung nakakaramdam nito at meron ding iba pa na nakaka-relate sa akin. At maraming salamat sa mga nag-message sa akin na nagbibigay ng payo na ganito. Yan. Kila Daddy Oms, kay Tim, tsaka kay Bossing Robert, no? May mga acid din sila eh. So yung time na yung gabi na, madilim na. Tapos wala pang internet. So wala kami internet. Yun pa yung isang iniisip ko. Ayun pa yung dumagdag sa problema ko ng mga panahon na yun. May sakit ako. Magayong pa ako. Hindi ako makapag-vlog ng maayos. Tapos yun nga, parang may kumirot sa akin bigla. Ang isa pa, walang internet. So walang TV na para malibang ako. Walang ganun, mga kapanalig, no. So hindi ako malilibang kung ano-ano may isip ko. At iniisip ko rin si Dang na gusto ko kasi siya malibang eh, kasi mahilig kami manood ng TV. Sa amin dalawa kasi, pag magkasama kami, iba yung feeling pag meron kang TV na nanonood kayo ng mga nangihilig nyo. Kung nalilibang kayo, lumilipas ang oras. So ito, walang libangan. Si Dang, antok na. Ako, nakahiga rin ako. Hindi pa ako inaantok kasi sobrang gulo ng utak ko, pero pinipigilan ko pa rin na maging normal. So, nung mga panahon na yon, eto na, bagdaan na yung gabi. Wala nang tao.
dalawa na lang kami dang, sila nandun nag-umpisa ng uminom. Eh di, ito na, nakahiga kami. Nakatulog na si Dang. Ako na lang mag-isa, gising. Tapos pinipilit ko maging normal. Sige, tulog ako. Tapos naud lang ako sa cellphone nung pamparelax ko. Yung about sa nature. Eh, hindi talaga maging okay. Hindi ako kumakalma. Ginigising ko si Dang. Bahan ko, huwag muna ako tulugan. Kailangan ko ng kausap. Hindi ako iniintindi ni Dang. Kasi hindi pa ako nakikita ni Dang na ganun eh. Parang wala lang, parang hindi pa siya aware na may nangyayari na pala sa akin ganun. First time niya makikita akong ganun. Sabi niya, matulog ka na, inaantok na ako, wala pa akong tulog. Kasi nga, parang madaling araw pa lang siya, gising na siya nung araw na yon. Yung sinundo ko siya, 'di ba, sa boundary, naka-tricycle pa kami. So, naintindihan ko siya. Ang problema, kailangan ko ng kausap kasi pag wala akong kausap, wala akong kasama, parang mababaliw ako ng mga praning. Gusto ko matulog. Pero yung acid ko, umaakyat, na hindi ako makahinga unti-unti, tas nahihilo. Ang iniisip ko, teka, baka hindi ako makahinga, ano ba nangyayari sa akin? Hanggang nag-uumpisa na, ginigising ko siya, uy, intindihin mo ako. Sabi ko, wag mo akong baliwalain. Akala niya, kumbaga kaya ko lang. Kung akala niya baliwala lang sa akin o baka konting problema lang, baka hindi lang ako makatulog, gusto ko lang siyang gisingin kasi hindi ako makatulog, ganyan, parang gusto ko lang nasabayan niya ako sa pagpupuyat, parang ganoon. Pero hindi, seryoso, doon ko unang naramdaman yung talagang yung sobrang pagpanic attack na hindi na ako makahinga. Ang ginawa ko, umupo ko diyan sa harap ng pintuan, mga kapanalig, upo ako ganyan, tapos sinihimas ko yung ganito. Tapos, hindi rin alam ang gagawin ni Dang kasi hindi niya pa alam talaga. First time niya ako makikitang ganito at first time ko rin na maranasan yung ganitong klaseng panic attack. Ganun talaga, nakaganon. Tapos sobrang tahimik, wala akong marinig. Yung utak ko, sobrang gulo, na nahihilo, hinang-hina, hindi makahinga. Yung heartbeat ko na parang mabilis pero kinokontrol ko pa rin. Yung alam mong gusto mo nang bumagsak pero ayaw mo kasi takot kang parang takot kang mawalang na malay o himatayin eh. So, ayun yung naramdaman ko. Tapos dumating si Kuya Waning, nakita niya ako putlang-putla na nakaupo. Sabi ko, Kuya Waning, hindi ako makahinga. Sabi ko gano'n, ang dami kong iniisip para akong mababaliw o mapapraning. Sabi niya, ano lang yan, huwag kang mag-isip ng ganyan, kung ano-ano lang yan. O sige, pinahiran niya ako. Parang sumisikip nga yung hininga ko pag nagkukwento ko sa inyo ngayon, pag naaalala ko. Pinahiran ako dito nung ointment, yung anghang, wala, ginaganon talaga ako. Tapos dito, lamig na yung kamay ko, mga kapanalig, putlang-putla na talaga. Tapos sabi ko kay Kuya Waning, pwede ba tawagin mo si Utol? Kasi hindi ako makahinga. Sabi niya, tinawag niya si Kuya. So tinawagan niya doon sa kabila, kila paring Jose. Tapos higa ako, sabi ko, Tol, hindi ako makahinga. Hinawakan ako ni Utol na ganito. Sobrang lamig ng kamay ko na maputla. Tapos yung labi ko sobrang putla. Tapos ganyan, sabi ko, Tol, wag ka na bumalik doon. Dito ka na lang. Tol, hindi na ako babalik. Ganyan. Si Dang dito sa kaliwa, si Utol ginaganyan. Yan, medyo mo okay pakiramdam ko. Pero habang tumatagal, tuloy-tuloy, hindi siya kumakalma. Lalong lumalala. Tapos sabi ni dumating si Jumong, sabi, gusto mo lipat kami dito para malibang-libang ka. Kasi sabi nila pag ganyan, kailangan may kausap ka, yun, kailangan tumatawa ka, nililibang ka. Sabi ko, sige, ang punta kayo, dito na lang kayo uminom. Ayan, nandiyan si Michael Likot, si Jumong, si Paring Jose, si Mayor, si Kuya Waning, tsaka si Kuya Luni. Hindi, magkakasama na kami. Si Pepe tulog na rin eh. Ay, di dyan magkakasama, kwentuhan. Sabi, palakasin mo loob mo. Ganun lang sila, palakasin mo loob mo. Ano lang yan, huwag kang mag-isip. Ganyan. Kasi pag nag-iisip ka, lalo kang oo nga. Sabi ko, oo nga, tama, huwag ako mag-isip. Pero nasa isip ko, dalhin nyo na ako sa ospital. Parang hihimatayin na ako, hindi na talaga ako makahinga. Pero sabi ko, wag. Alam mo yung pumapasok sa isip ko, wag. Mahirap ma-ospital ngayon. Malaki na naman gagasasin mo, wag. Sabi ko, ano lang yan, nasa sayo yan. Maraming nakakaranas niyan. Isip-isip ko at nalalagpasan naman nila. Sige, wag. Mga ilang minuto pa, talagang hindi humuhupa. Lalong lumalamig yung kamay ko. Tapos lalo ko nanghihina, lalo kong hindi makahinga. Tapos nahihilo. Nilalamig ako, ganyan. Nagsuot na ako ng medyas, tapos nagsuot na ako ng jogging pants. So, hindi ko na rin na-vlog yun. Hindi ko na naisipan mag-vlog ng mga panahon na yun. Pero nung na-aksidente ako dati, di ba, nagpa-vlog pa ako. Pero mga panahon na yun, feeling mo mamamatay ka na. Feeling mo aagawin ka,
kukuhanin ka na ni Lord pataas. Yun, yung sobrang ano, tapos dire-diretso. Tapos nakatingin lang sa akin si Kuya Looney, sila paring Jose. Hindi rin nila alam yung gagawin eh. So ginaganyan ni Utol. Ayan. Tapos nagano na si Kuya Looney. Kasi habang tumatagal, lalo ko nanghihina at nangangatog na talaga ako. Ganyan na oh. Nag-aalala na rin si Utol. Tapos sabi ni Kuya Looney, teka, pag ganyan, dalhin nyo na sa ospital. Pagkasabi ni Kuya Looney na dalhin na sa ospital, sabi ko, oo nga, tayo, upo ako agad. Kasi gusto ko na talagang magpadala sa ospital. Ang nangigibabaw lang sa akin, wag. Kasi baka kaya pang kontrolin. Kasi kaka-ospital ko lang, tapos ma-ospital na naman ako. So, ano na naman ang mangyayari sa akin? Nagagastos na naman ako. Ganon. Eh, di ito na. Pag tayo ko, ganyan. Ano ko nila, akay nila ako, mga kapanalig. No? Akay nila ako. Tapos, akit kami sa motor. Pagka, ano ko dito, hinang-hina ako, hindi ako makahakbang. Hinga ko, ano na talaga, talagang hinahabol ko na yung hinga ko. Yung sakay ko kay Utol sa motor. Uy, nagkakwento ako bubuyog, wag ka dyan. Pag, baka, yun nga, pagsakay ko kay Utol sa motor, ano kami, nakayakap ako sa kanya. Tapos, diretso kami, doon nga, ano kami sa barangay. Inano na kasi nakay na ako sa mobile. Habang nasa mobile ako, sa emergency, yun nga, vehicle. Yan, katabi ko si Dang, hawak kami ng kamay. Yung parang ganun pa rin yung yung parang, ang hirap huminga, ganyan, kung ano-ano pa rin yung iniisip ko, ganyan. Tapos pagdating doon ay salamat nandito na. Hinang-hinara pa rin ako pag-akyat. Tapos, tinesting, chinek ako ng doktor o yung nurse. Sabi niya, oh, okay naman yung hinga mo. Okay naman yung oxygen mo. Tapos, okay rin naman yung dugo mo. Sabi niya, okay rin naman lahat. Wala namang problema. Sabi niya, nagpapanik attack ka lang. Hindi naman ako nakainom ng mga time na yun. Sabi niya, nagpapanik attack ka lang. Sabi ko, ano baka panic attack ka lang. Tapos yung naramdaman ko na nasa hospital na ako, sabi ko, siguro okay na to. Kasi okay na eh. Nandito sa hospital. Normal naman. Nakapikit ako ganyan. Tapos nakatulog na ako. Ganyan. Hindi naman asin nakatulog na masarap. Yung parang nakaidlip lang. So, ganoon, tinurukan na rin ako dito ng ng acid, ng anti-acid dito, mga kapanalig sa kamay. After doon, okay na, in X-ray, tapos yung in-ECG ba yun, yung ginito, yung ninagyan ng ganyan-ganyan. Okay na, tapos binigyan rin sa tahan ako ng gamot. Sabi niya, normal, after nun, sabi ni Doc, okay, normal naman sa iyo halos lahat Yan, ang mababa lang naman ang potassium mo ng ganyan, tapos yung sodium. Yun lang naman. Wala ka naman dapat alalahanin. Hindi ka na dapat i-admit pa o ano. Tapos sabi ko, parang hindi pa rin ako okay. Okay na yung yung acid ko noon. Mga time na yun kasi tinurukan na nga ako ng anti-acid dito eh. So, naging normal na. Ang naramdaman ko, ito. Takot ako umuwi. Takot ako bumalik sa bahay kasi doon nga nangyari yun. Sa kwarto kaya hindi na ako natutulog sa kwarto kasi nung una, doon din na nangyari yun eh. Nung una ako na ospital eh. Sa kwarto kaya ayoko na doon eh. Parang malungkot eh. Ngayon dito naman sa labas nangyari. Sabi ko parang ayoko umuwi. Natatakot ako. Parang isip ko pag nandun ako, mangyayari na naman yun. Paano pag nangyayari na naman? Babalik na naman kami sa ospital. Babalik na naman ako sa Babalik na naman ako sa yung manghihina ako, mahihirapan na naman kami umakyat, mangistorbo na naman ako ng ganun, mangistorbo na naman ako ng ng barangay para dalhin ako doon sa ospital, 'di ba? Oh, ganun mga iniisip ko. Di sabi ko, tol, parang ayoko pa umuwi, pero sabi naman ng doktor, okay naman eh. Pwede ba nating itanong? Sabi niya, Dok, sabi ko, ba't po ganun? Parang nahihilo pa ako. Sabi niya, wala. Ano lang yan, nasa isip mo lang yan. Normal naman sa'yo. Ganyan, wala ka dapat ipaglala. Sabi ko, ba't parang natatakot po ako umuwi? Ay, sabi niya, nako, anxiety na yan. Yan ang dapat mo labanan. Sabi ko ganun. Sabi ganun ni Doc. Sabi ko, oo nga. Sige, uwi na tayo, tol. Okay na naman. Tapos inangkas na kami kasi sumunod si Mike doon at saka si Kagdasa. So, okay naman. Okay na, nakauwi. Nakatulog ako. Pag uwi ko, ay salamat pagising. Ang ganda ng mood ko. Ang ganda. Hanggang sa, eto na, kinabukasan birthday ko. Ay, sabi ko, salamat, Lord. Eto talagang detalyado yung kwento ko sa inyo. Salamat, Lord. Sabi ko, magsimba muna kami, Dang. Ang pakay ko noon, magsimba lang, tapos uwi na. Kasi hindi ko pa alam kung ano magiging reaksyon ng katawan ko pag gumala ako agad ng matagal. So, okay naman din. Kaya nakakain na kami sa Twin Lakes. Diba, napanood nyo yung vlog na yun. So, okay na.
Salamat ko. Sabi ko, Lord, salamat. Akala ko tapos na eh. Wala na eh. So, after ng birthday ko, nakatulog na ako ulit ng magaan. Nagpapasalamat ako kasi ayos na pakiramdam mo, nakatulog ako. Eto na, kinabukasan. 29 ng umaga. 29 ng umaga, nanonood kami ni Dang. Ang ganda ng mood ko. Ganda, ganyan. Tapos, hanggang tanghali, maganda. Tapos sabi ko, kunin na natin yung resulta ng aking x-ray. So, yun na nga, umalis kami. Ang naganda rin ng mood ko. Nakuha namin yung, yung result ng x-ray. Ang ganda eh. Dali Yang kinat lang natin kasi sobrang haba eh. Baka mawala eh. So, tuloy natin. Ganda ng mood ko. Nagtawag dito. Sabi ko nga kukunin na namin yung result ng x-ray. So, ang ganda. Nakuha na namin yung result ng x-ray. Nakapamasyal na kami. Ganyan. Nakabiyahe na kami kung saan ni Budang. So pagbalik dito, eto na. June 29 kahapon. Kasi at 30 na ngayon mga kapanalig. Nang hapon, pag uwi namin, nanonood kami ng TV. Nanonood kami. Sakto nun, kabubukas ko pa lang ng Facebook, tsaka ng chat, no? Kakabalik lang ng Facebook ko tsaka chat. Naramdaman ko kasi nung mga time na wala akong Facebook tsaka Messenger, ang gaang din sa loob eh. Kasi napapahinga ako sa social media, mga kapanalig. So wala akong masyadong inaalala about sa politika, yung mga makikita kong mga barilan o saksakan na ganyan o mga aksidente, yung mga post na hindi ko magugustuhan. Kasi nakakadagdag yun sa isipin. Ang sarap pag napahinga ka sa Facebook, sa totoo lang, no? Hindi, ito na, may mga nag-chat. Okay, kamusta? Tapos sabi ko, pasensya na, ganito. Nawala yung Facebook ko hanggang sa may mga nakabalita na ospital nga ako. Ito biglang nagchat ang Daddy Oms. Sabi ko, Dad, salamat po kasi nagchat siya ng happy birthday. Kamusta na? Sabi ko, Dad, salamat po. Ito okay na. Medyo inatake lang ako nung nakaraan ng nervyos kasi sa acid, ganyan. Tapos ang chat niya sa akin, nako, bata ka pa. Sabi niya, ang bata mo pa. Ang hirap niyan, sabi niya ganyan. Ganyan din ako nung ganyan din ako, ang hirap niya pag inaatake ako ng acid. Yung word na ang bata mo pa, ang hirap niyan. Inisip ko 'yun. Tapos yung una parang ewan ko ba't ko ba naisip 'yun. Hindi ko na-replyan ng daddy. Nanood lang ako ng TV. Habang nanonood ako ng TV, pasok sa utak ko yung word na ang bata mo pa, mahirap 'yan. Ganon, habang sa ko, yung parang inisip ko siya ng inisip, nagpanik na naman ako mga kapanalig, hindi na naman ako makahinga ng paunti-unti, naramdaman ko na naman yung parang may umaakit na naman na acid, tapos hindi na ako makahinga, tapos pag hindi ka makahinga, pag may acid ka, unti-unting umaano sa mo yan sa ulo mo mga kapanalig, no? Unti-unting umaakit sa ulo mo yan, tapos may hilo ka, iisipin mo yan, sabi ko, muna ako, lalabas muna ako, kaya hindi ko pinaalam sa kanila mga kapanalig. Hindi ko pinaalam kay Dang, basta nanonood sila ng TV. Akit ako dito. Hinga ako ng hinga ng malalim. Yung naramdaman ko yung bumibilis yung tibok ng puso ko. Tapos nahihilo, hindi makahinga. Yung sobrang pag-iisip. Ganun yung naramdaman ko. Iniisip ko na, bata ako pa. Tapos ganyan. Siguro mga 30 minutes o mahigit akong ganun. Ang ginawa ko mga kapanalig, kinausap ko yung sarili ko. Kunyari, nagbablog ako pero walang camera. Kinakausap ko, nag-iisip ako ng mga magagandang bagay. Kunyari, sabi ko, itong hagdan, lalagyan ko to ng hagdan para maganda. Tapos itong ilaw, itong puno, lalagyan ko to ng ilaw para maganda sa paningin paggabi. Yung puro positibo lang yung ginagawa ko. Kinakausap ko yung sarili ko na parang nagbablog pero wala akong hawak na camera mga kapanalig. Nakaupo ako dyan, salita ako ng salita. Tapos ito siguro papalitan ko yung mga yero na ito para maganda. Ganun. Pero yung utak ko sobrang gulo, tapos umaakyat pa rin yung acid, tapos nahihilo pa rin ako yung hinga ko na gano'n, na may pag-aalalang kasama. Tapos nakupo ko dyan, nakita ako ni Utol. Tol, ang ginagawa mo? Nakita niya ako nagsasalita mag-isa. Sabi ko, Tol, may kinakabisado lang ako. Ayoko kasi silang mag-alala sa akin mga kapanalig, no? Lalo na si Dang. Sabi ko, ganun pa rin, ang tagal. Ang ginawa ko na lahat, nagwalis-walis ako dito, nilibang ko na yung sarili ko, wala pa rin. Punta ako dun sa motor ko, tapos ginaganong, etong motor ko, lalagyan ko to ng lalagyan ko siya ng harang dito, maganda to ganon, lalagyan ko siya ng ganito, yung setup, gaganyan ko, talagang para akong baliw mga kapanalig na kinakausap ko tuloy yung sarili ko na malakas, na may boses, hindi lang sa utak
Yung hindi lang sa utak na ganito. Hindi, ganito. Ito, ganun talaga. Ito, lalagyan ko to ng ano, lalagyan ko to ng ganito, lalagyan ko to ng ilaw, ganyan talaga. Itong right of way na to, pag natapos maganda to, yung mga ganun. Basta positive. Tapos pag nagusto ko na siguro yung mga ganito, yung mga magagandang iniisip ko, yun, ano na, hanggang sa, sabi ko, ay, effective medyo humuhupa ng paunti-unti, pero yung tibok ng puso nandun pa rin. Hindi, si Dang, napansin ako dito, sabi niya, patay mo na manood. Hindi, ano lang, may naano lang ako, may ginagawa lang ako dito, may kinakabisado lang ako, ganun. Pero nung huli, sinabi ko rin sa kanya, sabi ko, parang ano na naman, umatake na naman, ganun pala yung feeling nun, yung anxiety, yung panic attack, mga kapanalig, na walang pinipilang oras na bigla mo na lang mararamdaman na biglang, oy, teka, nahihilo ko. Oy, teka, parang may acid Tapos biglang hindi ka na naman makakahinga, isipin mo yun na naman, yung panibago na naman, mga kapanalig. Ang hirap. Kasi hindi mo alam kung anong gagawin mo, hindi ka makahinga, magpapasugod ka pa sa ospital. Kaya ang problema dyan, kailangan lagi ka may kasama, mga kapanalig. Alam mo, sabi ko nga sa inyo, hindi ko inisip sa sarili ko na mararanasan ko to bigla isang lalaki. Natatuan, ang laking tao, tapos, yun. Buti ang ginawa ko lang, talagang pagpasok ko doon, nanood ako ng mga masasayang binalikan ko yung mga vlogs ko dati. Yung magkasama kami ni Kuya JP sa biyahe. Pumunta kami ng kay Apo Wangod, ganyan. Tapos pumunta kami ng Lake Tabe. Yung mga ganon, yung mga memories ka, ang sarap balikan kasi magaganda yung view. Hanggang sa naging normal ako. Nung naging normal ako, sabi ko, hindi ko nahahayaan to bumalik, matutulog na ako ulit. So nakatulog ako, mga kapanalig. Okay na. Okay na ulit. So yun pala ang magiging problema. Pag meron kang problema, pag meron kang mabigat na problema na dinadala na hindi mo i-share sa iba, na kinikimkim mo lang, tapos madadagdagan pa ng problema na tungkol pa sa iba, na nag-iipon-ipon, tapos problema pa sa sakit, doon pala umaano yung anxiety, mga kapanalig. Doon mo mararamdaman na talagang takot ka mag-isa, takot ka na ng tahimik, gusto mo lagi ka na may maririnig, gusto mo lagi ka na may kausap, gusto mo parang oras-oras naisip mo na baka mamaya may mangyari sa'yo. Ganyan pala yung anxiety. Kaya wag nyo pong sa mga taong hindi pa nakakaramdam, wag nyo pong parang sa inyo na baliwala lang yung ginagawa nyo lang biro, na anxiety ay sakit ng pangtanga o sakit ng pangbaliw o na mahinang tao. Hindi, kasi pag kayo ang nakaranas na nagsabay-sabay yung problema nyo, mga kapanalig, at hindi nyo siya na-share na ilabas. Ngayon gumagaan nga yung pakiramdam ko, kausap ko kayo nagiging nagiging normal. Kanina medyo kinakabahan pa ako Ngayon nagiging normal na ako sa pagkukwento at tuloy-tuloy. Grabe. Yun lang, sana maging aware din kayo sa mga kasama nyo, mga kapanalig, kung meron silang naramdaman o depressed ba sila o may anxiety, kasi hindi biro yung mga pinagdadaanan nila. Kung nakikita nyo silang ganun, na wag nyo isipin na nag-iinarte lang. Wag nyo isipin na baka lang yan, baka kung ano-ano lang yan, baka ngarte mo lang, ganyan, gusto mo lang magpapansin. Hindi po sila nagpapapansin. Yun ay kailangan po nila ng suporta. Kailangan nila ng kausap, kailangan nila ng tulong, at kailangan nyo silang intindihin, kasi talagang sobrang hirap pag kayo ang nakaranas. Tuwing gabi diyan mo talaga yung mga time na magiging na tahimik at malungkot. Doon ko nararamdaman Yun lang, gusto kong lang maging aware kayong lahat. Kakain ko lang, saglit lang. Kasi tinatawag na ako ni Dang, na gusto ko lang maging aware lahat, sa lahat ng nakakaramdam ng nararamdaman ko ng anxiety. Kaya natin to, sa mga taong hindi pa nakakaramdam, at wag naman sana maging aware din kayo sa mga taong may karamdaman katulad nito. Wag nyo silang baliwalain, kamustahin nyo sila, kausapin nyo sila. Tawag dito, dahil hindi nga po biro yung pinagdadaanan namin. At alam ko yung mga ibang nanonood dito, dahil halos lahat naman ng nanonood sa akin ay may mga edad na rin,
at makaka-relate sa kwento ko. Ako po ay 35 years old pa lang, pero ganito na yung nararamdaman ko. Naniniwala naman ako sa mga nagsasabi sa akin na may mas edad na sa akin na sa una lang yan, na malalagpasan mo rin. Nasa sayo yan kung paano mo yan malalagpasan. No, kung paano mo ilalabanan. Kasi pag hindi mo yan nilabanan, talagang mas lalala. So, nasa sa akin din kung paano. Ayoko mag-take ng gamot na pang anxiety. Yung mga tawag dito, yung pampakalma, yung pampatulog, yung tuwing ataking ka, magte-take ka ng gamot. Ayokong dumepende sa gamot. No, ayokong dumating sa time na ganun ang mangyayari sa akin na depende na lang ako sa gamot. Depende na lang ako na dapat meron akong dala lagi sa bag na pag inatake ako, magte-take ako ng gamot. No, ayoko nung ganun. Marami na rin naman nagsabi sa akin na dati may ganyan din ako, pero nalagpasan ko. Sabi ko, kaya ko rin to. Dati may ganyan ako, nalagpasan ko rin, ganyan. Sa una lang yan, masasanay din yung katawan mo. Dapat lagi mo kontrolin, yung ganyan. Ang kauna-unahan talaga, umiwas na sa bawal. Yun talaga mga kapanalig. Kaya ako, ang pag-inom talaga, iwas na ako dyan. Tsaka sa mga acid, lalo na sa acid, mga kapanalig. No? Ang pag-inom, talaga, hindi na karapat dapat sa akin na kung may okasyon man, makisama ko, ilang shot lang, ayoko na. Pero yung talagang malalasing ako ng gusto na ilang bote o wala talaga. As in, gusto ko lang isiro na kung kakayanin ko talaga isiro na, wala na talaga. Yung suka, kailangan iwasan ko na yan kasi ginagawa ko ng juice yung suka na yan, mga kapanalig. Ano pa ba? Maaasim, nakita nyo naman, mangga ang hilig ko. Tapos kamyas, lahat ng maaasim, basta tuwan-tuwa ko, sinigang, mga ganyan. Kaya, ayun. Basta, gusto ko lang maging updated kayo at gusto ko mailabas sa inyo tong problema ko para gumaang yung pakiramdam ko. Maraming salamat sa pakikinig ninyo sa aking istorya. Kaya natin to sa lahat ng mayroong pinagdadaanan, katulad ko, sa lahat ng may mga problema. I-share nyo yan, ikwento nyo kung kahit kaninong tao na nyo. Kasi pag kinimkim yan, dyan kayo, dyan bumubuo yung anxiety, mga kapanalig. Ilabas nyo. Huwag nyo ako gayahin na kinimkim ko yung mga problema. Ako nakikita nyo lang akong masiyahin sa camera, mga kapanalig. Nakikita nyo akong masiyahin sa mga pinaggagawa ko, sa mga content ko, pero sa likod ng camera sobrang bigat ng pinagdadaanan ko, mga kapanalig, no? About sa lahat na, about financial, about sa pamilya, about sa future, yung iniisip ko, yan, naghahalo-halo na, patong-patong na yan. Kaya kayo, kung may mga ganyan man, share nyo, ikwento nyo, ganyan. Kasi pag naipon nga yan, isa lang ang pumuntahan yan, depression, anxiety, na napakahirap iwasan. Okay? So, ayun, tapos na tayo magkwento. Babalik muna ako sa taas dahil tapos na ata magluto ng arroz caldo si Utol at kakain na tayo. Let's go! Maraming salamat sa pakikinig, pero hindi pa tapos ang ating vlog. Let's go! Tara! Ang sarap sa pakiramdam na share ko sa inyo. Parang gumangi yung pakiramdam ko. Kasi kanina umaga, parang mabigat pa pero ngayon okay na ulit. Na-release ko yung mga gusto kong sabihin. May bagyo ata. Tol, luto na ba tayo? Ay, sarap, Balisyana ba yan? Aba, naging Balisyana nga. Sarap niyan. Parang naging carry Masarap ito, sabi nila. Oo, kain tayo. Kailangan pa, sino pa, magdalain mo. Para, gagawin mo dami. Saan ang luya? Naapakan ko dun yung nagsuot-suot kami ni Kuya Waning dun sa lupa niya. Ang sarap din Doon doon sa ating dinaanan noong si Kagras. Dinig mo yung boses ko dito. Dinig boses ko dito. Pepe. Alak pa, Pe. Kulang pa yan. Sasampay. Sarap. Salamat kay Utol sa kanyang Balisyana ba yun? Arroz caldo. Bagay na bagay sa malamig na panahon. Dito sa Kampanalig na panayang ulan. Ang sarap matulog. Preskong presko.
dahil sa bundok tayo. Kasi Budang, nanonood na naman. Masaya ba yung papanoorin mo, Budang? Uuwi na mamaya si Budang, mga kapanalig. Oh. Dapat kasi 1 week yung ano nito eh. Yung live eh. Kaso nga lang, hindi pwede. Yun na. Ang bakasyon lang. Oo nga. Namimiss niya na ang kanyang work. Ano title na papanoorin mo? Rampage. Rampage? Maganda yan? Maganda yan. Sige. Wala pa rin tigil ang ulan, tuloy-tuloy pa rin mga kapanalig. Kaya gusto ko lang ulit magpasalamat sa pakikinig sa aking kwento, no? Sa aking daldal. At mapapansin nyo naman, tuloy-tuloy yung kwento natin. Talagang totoo po yun at nararamdaman ko talaga, no? Lahat ng kwento ko sa inyo ay pawang katotohanan lamang at walang halong biro, walang kasinungalingan. Ayan, magkapaalam muna ako mga kapanalig. Maraming salamat ulit. Bye-bye! Kita-kits sa next update. Simulan ng magkulitan kasama si Inuit TV.